Isipin na nakatanggap ka ng isang tawag sa isang address na napakakakaibang ito, ay nagtatanong sa iyong sariling katinuan. Ganito mismo ang nangyayari sa isang driver ng app, kapag tinawag siya sa isang hindi inaasahang, at nakakatakot na lokasyon. Sa pagdating, natuklasan niya na ang patutunguhan ay isang sementeryo, at kung ano ang nahanap niya doon ay sasalungat sa lahat ng naisip mong posible. Sa bawat segundo, ang tensyon ay nabubuo, at ang suspense ay ramdam habang nakikita niya ang isang tao, na dapat ay patay na 20 taon na ang nakakaraan. Ang reunion na ito ay nagdudulot ng matinding halo ng ginhawa at dalamhati, na naghahayag ng mga sinaunang misteryo at malalim na takot. Huwag palampasin ang pagkakataong isabuhay itong nakakaintriga at kapanapanabik na kwento hanggang sa huli. I-click para manood ngayon at alamin kung ano talaga ang nangyari sa hindi malilimutang gabing iyon. Nag-vibrate ang phone ng driver sa dashboard. Ang asul na ilaw nito ay paputol-putol na kumikislap. Tumingin siya sa screen, nakita ang address na tila kakaiba. Isang sementeryo sa labas ng lungsod. Ito ay isang hindi pangkaraniwang lokasyon para sa isang karera, lalo na sa oras na iyon ng gabi. Ang lungsod ay tahimik at ang kabilugan ng buwan ay nagliliwanag sa daanan na may kulay pilak na liwanag na nagmistulang mas masama ang kapaligiran. Si Toms, ang driver, ay isang praktikal at maingat na tao, nakilala sa palaging pagsunod sa kanyang intuwisyon. Sa sandaling iyon, gayunpaman, ang kanyang instinct ay nahahati sa pagitan ng kuryosidad at takot. Marahil ito ay isang pagkakamali. Naisip niya, hinihimas ang kanyang baba habang iniisip kung tatanggapin ang karera. Pero paano kung importante? Hindi ko pwedeng baliwalain lang. Napabuntong hininga, nagpasya siyang tanggapin ang karera. Pagkatapos ng lahat, ang lungsod ay kalmado at magagamit niya ang pera. Sinunod niya ang mga tagubilin ng app, patungo sa sementeryo. Ang mga ilaw nito ay tumatawid sa dilim ng gabi. Habang papalapit siya, ang tunog ng mga gulong sa kalsada ay tila nagpalakas ng katahimikan sa paligid niya, at ang hangin ay bumulong sa mga puno, na lumilikha ng halos hindi makamundong kapaligiran. Ang sementeryo ay nakaunat sa kanyang harapan, isang malawak na lawak ng mga lapida at monumento, na natatakpan ng malambot na ambon na nabuo sa malamig na lupa. Huminto si Tom sa harap ng tarangkahang bakal, na kalahating bukas, at nag-alinlangan sandali. Ang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa, ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na sumulong, dahan-dahang pumasok sa sementeryo. Walang laman ang parking lot maliban sa madilim na ilaw na kumikislap sa di kalayuan malapit sa isang lumang chapel na bato. Nagmaniho siya roon, ang mga ilaw sa ulo na nagbibigay liwanag sa mga lapida, at nakakaligalig na mga anino. Inihinto ni Tomas ang sasakyan at tumingin sa paligid. Ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga iniisip at tanong. Sino ang naroroon sa oras na iyon ng gabi? Ito ay dahil? Sa wakas, lumitaw ang figura ng isang tao sa madilim na liwanag, dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. Ito ay isang babae na nakasuot ng simpleng damit at isang maitim na sombrero, mukhang matahimik at sa parehong oras ay misteryoso. Natigilan si Toms nang lumapit ang figura, at may nakilala siyang pamilyar sa mga katangian nito. Nadurog ang puso niya nang mapagtanto na ang babaeng ito ay isang taong kilala niya. Isang taong matagal na niyang nawala. Hindi pwede. Bulong niya, nanginginig ang boses. Impossible naman. Inabot ng driver ang pinto para buksan ang pinto ng kotse, at pumasok ang babae, nakangiting malumanay sa kanya. Sumakay siya sa backseat, at agad na nagbago ang kapaligiran sa kotse, na napuno ng halo-halong emosyon na hindi matukoy ni Toms. Nilingon niya ito sa rearview mirror, nanlalaki ang mga mata sa pagtataka at pagkalito. Anong nangyayari? Tanong niya, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses, ngunit may nararamdamang emosyon sa kanyang lalamunan. Kamusta ka dito? Ikaw hindi ka. Napangiti naman ang babae. Tumahimik ka, Tomas. Alam kong mukhang nakakalito at surreal, ngunit maraming dapat ipaliwanag. Ang kailangan mo lang malaman ay narito ako, para sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ang kanyang boses ay malambot at umaaliw, at sa kabila ng kakaibang sitwasyon, nakaramdam ng kaluwagan si Toms nang marinig siya. Ini-start niya ang kotse at nagsimulang magmaniho. Ang isip niya ay naguguluhan sa mga tanong habang ang mga lansangan ng sementeryo
ay dumaan sa mga bintana ng sasakyan. Ang kwentong malapit na niyang marinig ay magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Humarap siya sa rearview mirror, sinusubukang panatilihing matatag ang boses. Paano ito possible? Anong nangyayari? I saw you go. I was alone without you all these years. Tiningnan siya ng kanyang ina sa salamin. Nababanaag pa rin sa kanyang mga mata ang parehong lambing na naalala niya. Tumahimik ka, Tomas. Alam kong shock ito. Matagal na ang nakalipas, kailangan kong lumayo para protektahan ka at ang sarili ko. May mga bagay na hindi mo maintindihan noon. Ang kanyang mga salita ay parang balsamo sa kaguluhan sa kanyang puso, ngunit hindi nabawasan ang kawalang paniwala. Si Toms ay patuloy na tumingin sa kanya. Ang eksena ay naglalahat pa rin na parang sa isang surreal na pelikula. Pero bakit ngayon? Tanong ni Toms, ang boses niya ay naghahalo ng desperasyon at pag-usisa. Bakit ka bumalik ngayon, pagkatapos ng napakatagal? Marahan na ngumiti ang kanyang ina, isang ngiti na tila nagdadala ng lahat ng pagmamahal at hindi nasabi na mga paliwanag ng mga taon. Bumalik ako dahil may kailangan kang malaman, isang bagay na hindi nasagot. May mga misteryo at panganib na kailangan pang lutasin, at narito ako para tulungan kang maunawaan ang mga ito. Habang nagsimulang umandar ang sasakyan, ang daan na naliliwanagan ng buwan ay tila humahantong hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal. Nakaramdam si Toms ng kaluwagan na may halong kaba. Malapit na niyang matuklasan ang mga katotohanan na makapagpapaliwanag sa kahungkagan na nadama niya sa loob ng maraming taon at maghahatid ng mga sagot sa mga tanong na hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na itanong. Habang tumitibok ang kanyang puso, nagmamaniho si Tom sa buong gabi, na handang marinig ang mga paliwanag na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman, at harapin ang anumang hamon na maaring lumabas mula sa nakakagulat na pakikipagtagpo sa kanyang ina. Nagmaniho si Tom sa ilang na kalsada. Ang kanyang puso ay tumitibok pa rin mula sa nakakagulat na paningin ng kanyang ina. Madilim ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Naputol lamang ng patuloy na tunog ng makina at banayad na ungol ng hangin. Nag-alala siyang tumingin sa rearview mirror, pinapanood ang kanyang ina na nakaupo sa backseat. Ang mga mata nito ay nagniningning ng mahinahon. Sa wakas, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may dalang gravity na hindi kailanman narinig ni Tomas. Toms, alam kong mahirap paniwalaan ito. Ang nakikita mo dito, ngayon, ay ang ibabaw lamang ng isang mas malalim at mas komplikadong kwento. Inayos ni Toms ang manibela, sinusubukang mapanatili ang konsentrasyon, habang ang kanyang mundo ay tila muling naayos sa mga salita ng kanyang ina. Ako, nakikinig ako. Mangyaring sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Huminga siya ng malalim, na para bang inihahanda ang sarili sa isang malaking revelasyon. Maraming years ago, bago ako mawala, may napipintong banta sa aming pamilya. Ito ay hindi lamang anumang panganib. Ito ay isang bagay na higit na masama at sumasaklaw sa lahat. Nagsimula siyang magkwento, at ang bawat salita ay tila nagdadala ng matinding emosyonal na bigat. Noong bata ka pa lang, may mga taong gustong manakit sa atin. Sila ay mga makapangyarihang puwersa na hindi lamang gustong magdulot sa atin ng pisikal na pinsala, ngunit upang sirain din ang lahat ng mayroon tayo at kung sino tayo. Alam kong ang tanging paraan para protektahan ka at ang sarili ko ay ang mawala. Tahimik na nakinig si Toms, ang kanyang utak ay nagpupumilit na iproseso ang bigat ng mga salitang ibinabahagi ng kanyang ina. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangan mong umalis nang hindi nag-iwan ng bakas? Tiningnan siya ng kanyang ina sa salamin. Puno ng lungkot at panghihinayang ang mga tingin nito. Wala kang choice. Ang mga taong ito ay mapanganib at may mga kakayahan na maaring sumubaybay sa amin anumang oras. Kailangan kong tiyakin na ligtas kang pinalaki, malayo sa paparating na panganib. At para magawa iyon, kailangan kong lumikha ng bagong pagkakakilanlan at mawala ng walang bakas. Nagpatuloy siya, na inilalantad ang mga detalye ng isang lihim na buhay na hindi naisip ni Toms. Sa lahat ng mga taon na ito, nabuhay ako sa ilalim ng maling pangalan, na nakatago sa ibang lungsod. Nagtrabaho ako ng katamtamang mga trabaho at sinubukan kong panatilihing mababa ang profile, palaging nagbabantay upang matiyak na walang nakatuklas sa aking tunay na nakaraan.
May mga araw na para akong anino, palaging naghihintay ng panganib na makarating sa akin. Magkahalong ginhawa at kalituhan ang naramdaman ni Tomas habang nakikinig. Ang mga nawawalang piraso ng palaisipan sa kanyang buhay ay nagsisimula ng malagay sa lugar. Ngunit ang paghahayag ay hindi inaasahan kaya nahirapan siyang tanggapin ito ng buo. At Nayan? Bakit bumalik ka ngayon, pagkatapos ng napakatagal na panahon? Huminga ng malalim ang kanyang ina at nagpatuloy, na may determinadong ekspresyon. Ang panganib na nagbanta sa amin sa loob ng maraming taon, ay hindi pa ganap na naalis. Nagbago siya, naging isang bagay na mas tuso at mapanganib. At ngayon, may nagsasabi sa akin na ang panganib ay paparating na naman, hindi lang para sa akin, kundi para rin sa iyo. Huminto siya. Tinitigan si Toms nang may tindi na tila dumaan sa mismong sasakyan. Bumalik ako para protektahan ka, para ihanda ka sa darating. May mga sikreto at katotohanang kailangang ibunyag para sabay nating harapin ang banta na ito. Ang kotse ay nagmaniho sa buong gabi, habang si Toms ay pinoproseso ang kwentong narinig niya. Ang bigat ng mga salita ng kanyang ina ay nakabitin sa hangin, at alam niyang ang paglalakbay na kanyang haharapin ay magiging mas masalimuot kaysa sa kanyang inaakala. Ang muling pagsasama-sama ng kanyang ina ay simula pa lamang ng bago at mapanganib na pakikipagsapalaran, at kailangan niyang maging handa sa susunod na mangyayari. Sa magkahalong determinasyon at pangamba, nagmaniho si Tom sa kalsada. Alam na binago ng paghahayag ng kanyang ina ang lahat. Ang kwento ng kanyang buhay ay malapit nang mag-intertwine sa isang mas malaking palaisipan, at handa siyang harapin ang anumang dumating. Si Toms ay nagmamaniho ng mahigpit ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang kalsada sa kanyang harapan ay tila walang katapusan. Dumaan ang sasakyan sa mga kahabaan na nailawan lamang ng liwanag ng buwan, at napuno ng patuloy na tunog ng makina ang matinding katahimikan sa loob ng sasakyan. Ang kanyang ina, na ngayon ay nakaupo sa backseat, ay tila intensyon sa bawat salitang sasabihin niya. Nagsimula siyang magsalita nang may katahimikan na taliwas sa bigat ng kanyang ihahayag. Toms, kailangan mong maunawaan ang tunay na dahilan sa likod ng aking pagkawala. Ito ay hindi isang madaling desisyon, o isang gawa ng pagkamakasarili. Pinilit kong gawin ito para masiguro ang ating kaligtasan. Tumingin si Tom sa rearview mirror, sinusubukang unawain ang mga emosyon na makikita sa mukha ng kanyang ina. Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng masakit na katapatan. Maraming years ago, noong sanggol ka pa lang, naging target tayo ng isang mapanganib na kaaway. Hindi lang siya isang ordinaryong tao. Ito ay isang lihim na organisasyon na nagpapatakbo sa mga anino na may madilim na intensyon. Sumimangot si Toms, sinusubukang iabsorb ang bawat detalye. Ano ang gustoing mga tang ito sa atin? Bakit tayo naging target? Huminga ng malalim ang kanyang ina, malayo ang kanyang tingin, na para bang binabalikan niya ang isang madilim na nakaraan. Gusto nila ng pag-aari namin. Hindi lang pera o material na gamit. May mga sinaunang impormasyon at mga lihim na naugnay sa aming pamilya. Mga lihim na maaring magbunyag ng makapangyarihan at mapanganib na mga katotohanan, na nais nilang gamitin para sa kanilang sariling kasuklam-suklam na mga layunin. Huminto siya. Puno ng kalungkutan ang mga mata. Alam ko na kung mananatili tayo sa publiko, malalagay tayo sa matinding panganib. Mayroon silang mga mapagkukunan at determinasyon na mahanap kami sa anumang halaga. Kaya para protektahan ka at ang sarili ko, kinailangan kong mawala. Gumawa ako ng bagong pagkakakilanlan at lumipat sa isang lugar, kung saan naniniwala akong ligtas ako. Nadama ni Toms ang isang alon ng pangunawa, na may halong galit. Pero bakit wala kang sinabi sa akin? Lumaki akong wala ka, na hindi naiintindihan ang nangyari. Inabot ng kanyang ina, sinusubukang hawakan ang kanyang balikat sa pamamagitan ng rearview mirror. Hindi ko nais na dalhin mo ang bigat ng katotohanang ito mula sa murang edad. Inaasahan ko na sa pamamagitan ng paglayo, maari kang mamuhay ng isang normal, masayang buhay ng walang palagyang takot na naramdaman ko. Pero ngayon, paparating na naman ang panganib, at kailangan mong malaman ang katotohanan para maging handa. Ipinagpatuloy ng sasakyan ang paglalakbay nito sa madilim na kalsada, at ang paghahayag ay nagparamdam kay Toms na para siyang naglalakbay sa magulong dagat ng mga damdamin.
Naiisip niya ang pagdurusa ng kanyang ina, nabubuhay sa ilalim ng isang huwad na pagkakakilanlan, palaging nakabantay, habang nagpupumilit siyang maunawaan ang pagkawala nito. Kailangan kong malaman pa, sabi ni Tomas, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Ano ba talaga ang gusto ng mga taong ito ngayon? At ano ang kailangan nating gawin para harapin sila? Tinitigan siya ng kanyang ina na may matatag at determinadong tingin. Ang mga taong ito ay naghahanap pa rin kung ano ang alam nilang mayroon tayo. At ngayon, sa paglipas ng panahon, ang banta ay naging mas matindi. Papalapit na sila, at kailangan nating maghanda. Nagbalik ako hindi lamang para ihayag ang katotohanan, kundi para makipagsani-puwersa sa iyo at harapin ang hinaharap. Magkahalong pangamba at tapang ang naramdaman ni Tomas. Ang paglalakbay na kanyang sisimulan ay higit na mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Sa ngayon ay nahayag na ang katotohanan. Alam niyang ang muling pagsasama sa kanyang ina ay simula pa lamang ng isang laban na mangangailangan ng lahat ng kanyang lakas at katatagan. Habang ang daan ay nakaunat sa kanila, nadama ni Tomas ang determinasyon na tumaas sa loob niya. Ang kasaysayan ng kanyang pamilya ay may kaakibat na misteryo at panganib, at handa siyang harapin ang hindi alam kasama ng kanyang ina. Gamit ang isang bagong layunin, nagmaniho siya sa buong gabi, na handang tumuklas sa katotohanan at protektahan ang pinakamahalaga sa kanya. Si Toms ay nagmamaniho ng may nakatutok na intensity. Ang kalsada sa unahan ay tila umaabot sa infinity. Ang pakikipag-usap sa kanyang ina ay bumagsak sa malalim, magulong tubig, at ang pagbubunyag ng isang lihim na pagsasabuatan ay nagpabago sa lahat. Tahimik ang loob ng sasakyan maliban sa tunog ng makina at banayad na ungol ng hangin na dumaan sa bahagyang nakabukas na mga bintana. Ang kanyang ina, na nakaupo sa likurang upuan, ay nagsimulang ipaliwanag ng mas detalyado ang pagiging komplikado ng sitwasyon. Ang hindi ko sinabi sa iyo noon, Toms, ay ang banta na kinakaharap natin ay nagsasangkot ng isang network ng mga makapangyarihan at maimpluwensyang tao. Ang mga ito ay konektado sa isang pagsasabuatan na bumalik sa mga dekada. Sumulyap si Tom sa rearview mirror, sinusubukang basahin ang ekspresyon ng kanyang ina. Siya ay mukhang pagod, ngunit ang kanyang determinasyon ay buo. Sino ang mga taong ito? At ano ba talaga ang gusto nila sa atin? Huminga siya ng malalim, tila naghahanda na magbahagi ng masakit na katotohanan. Ang mga taong ito ay mga miyembro ng isang lihim na organisasyon na nakaimpluwensya sa mahahalagang kaganapan sa buong kasaysayan, na laging itinatago ang kanilang mga aksyon. Mayroon silang mga interes sa maraming larangan, politika, ekonomiya, maging siyentipikong pananaliksik. Ang gusto nila ay isang sikreto na dinadala ng aming pamilya, isang lihim na maaring magbunyag ng impormasyon na magpapapahina sa kanilang kontrol sa maraming aspeto ng mundo. Nakaramdam si Toms ng lamig sa kanyang gulugot. Anong sikreto ito? At bakit nila tayo hinahabol? Tumingin sa kanya ang kanyang ina na may masamang tingin. Matagal na panahon na ang nakalipas. Natuklasan ng ating mga ninuno ang isang bagay na maaring magbago sa balanse ng kapangyarihan. Ang kaalamang ito ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, at maingat na pinoprotektahan upang maiwasan ito na mahulog sa maling mga kamay. Nang malaman kong papalapit na ang pagbabanta, alam kong hindi ko hahayaang mahuli ka sa gitna nito. Ang sasakyan ay dumaan sa madilim na mga kahabaan ng kalsada, na naliliwanagan lamang ng mahinang ilaw ng mga headlight. Hinihigop ni Tomas ang laki ng mga salita ng kanyang ina. Ngunit ano na biyayang sikertang ito? At paano nito mailalagay sa panganib ang buhay ko ngayon? Huminto ang kanyang ina, na parang nahihirapang mahanap ang tamang salita. Ang sikreto ay isang sinaunang artifact, isang bagay na nagdadala ng isang susi sa pagbubunyag ng malalim na kaalaman. Maraming tao sa buong kasaysayan ang sinubukang hanapin ang artifact na ito, at ang lihim na organisasyong binanggit ko ay isa sa kanila. Naniniwala sila na kung makokontrol nila ang kaalamang ito, magkakaroon sila ng ganap na kapangyarihan. Naramdaman ni Toms ang bigat ng sitwasyon sa kanya, na parang nakakadurog na bigat. Kaya hinahabol nila ako, dahil naniniwala silang maakay ko sila sa artifact na ito. Eksakto, sagot ng kanyang ina. At sa pagbabalik ko, alam na siguro nila na buhay pa ang sikreto. Papalapit na silang muli, at kailangan kong tiyakin na protektado ka,
at handa sa mga darating. Ang sasakyan ay tumatawid sa isang tulay, at ang tunog ng mga gulong sa aspalto ay tila mas malakas kaysa dati. Damang-dama ang pakiramdam ng nasa napipintong panganib. Paano natin ito haharapin? Paano natin mapoprotektahan ang ating sarili mula sa napakalakas na pagsasabuatan? Ang kanyang ina ay tumingin sa labas ng bintana na may pagpapahayag ng determinasyon. Kailangan muna nating maghanap ng ligtas na lugar para planuhin ang mga susunod nating hakbang. Mayroon akong ilang lumang kontak na makakatulong sa amin, mga taong alam din ang katotohanan at interesadong protektahan ang artifact. Ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis. Dapat na sinusubaybayan ng lihim na organisasyon ang ating mga galaw. Pumasok ang sasakyan sa isang maliit na bayan, at nagsimulang maghanap si Toms ng isang lugar kung saan maaari silang magkubli at gumawa ng plano. Ang takot at pagkabalisa ay naroroon, ngunit ang pangangailangan na kumilos ng mabilis at tumpak ay mas malaki. Habang nagmamaneho siya, nadama ni Toms ang determinasyon na tumataas sa loob niya. Malapit na niyang harapin ang isang pagsasabuatan na kinasasangkutan ng mga makapangyarihang tao at sinaunang mga lihim, at kailangan niyang maging handa sa anumang hamon. Ang kasaysayan ng kanyang pamilya at ang kanyang kapalaran sa buhay ay magkakaugnay sa isang balangkas na mas malaki kaysa sa naisip niya. Habang lumalalim ang gabi, alam ni Toms na ang tatahakin ay puno ng panganib at kawalan ng katiyakan. Ngunit determinado siyang alisan ng takip ang katotohanan at protektahan ang pinakamahalaga. Ang madilim na daan ay tila sumasalamin sa hindi malamang paglalakbay na naghihintay, at sa tulong ng kanyang ina, handa siyang harapin ang isiniwalat ng sabuatan. Nagmaniho si Tom sa kalsada sa gabi. Ang mga ilaw ng kotse ay sapat na nag-ilaw upang makita ang daanan sa unahan. Ang tuloy-tuloy na tunog ng makina at ang ritmo ng kalsada ay lumikha ng isang nakakabagabag na backdrop sa pag-usap na nananatili pa rin sa hangin. Sariwa pa rin sa kanyang isipan ang pagbubunyag ng sabuatan at ang bigat ng mga salita ng kanyang ina, at ang kotse ay tila may dalang napakalaking emosyonal na bigat. Nang lumiko siya ng marahan, napansin niyang tahimik na ang kahabaan ng kalsada, at nagsimulang mapuno ng kalmado ang kapaligiran. Nagsisimula ng lumiwanag ang abot-tanaw, hudyat ng simula ng bukang liwayway. Sa pagkakataong iyon ay tila medyo nalulusaw ang tensyon sa loob ng sasakyan. Ang kanyang ina, na nakaupo sa backseat, ay pinagmamasdan ang nagbabagong tanawin sa bintana. Bigla siyang yumuko at nagsalita sa malambot at puno ng emosyong boses. Thomas, may isang bagay na kailangan kong malaman mo. Isang bagay na higit pa sa mga lihim at pagsasabuatan. Si Tomas, na nakatutok sa daan, ay tumugon ng may maingat na tono. Ano pa ba ang kailangan mong sabihin sa akin? Huminga siya ng malalim, nagsimulang manginig ang boses. Nararamdaman ko ang matinding pangangailangan na ipaalam sa iyo kung gaano kita kamahal, at kung gaano ako nagsisisi sa pagkawala ko sa lahat ng mga taon na ito. Ang desisyong mawala ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko, at hindi ko ginustong magdusa ka rito. Nadurog ang puso ni Tomas nang marinig niya ang mga salita ng kanyang ina. Ramdam niya ang bigat ng panghihinayang at sakit sa boses nito. Ang daan ay tila nakaunat sa kanyang harapan, at napagtanto niya na sa kabila ng lahat ng kalituhan at napipintong panganib, mayroong isang malalim na aspeto ng tao at emosyonal sa sitwasyon. Huminto siya, hinayaan niyang mag-sink in ang mga salita niya. Hindi kayo alam kung anong mararamdaman kayo, Mom. Iniwan mo ako ng walang paliwanag at ngayon sinasabi mong ginawa mo ito para protektahan ako. Ang hirap paniwalaan na lahat ng ginawa mo ay para sa ikabubuti ko. Ang kanyang ina, ang kanyang mga mata na nagniningning sa mga luha, ay nagsalita ng may masakit na katapatan. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Alam kong lumaki ka na wala ako, at nagdulot ito ng kawalan sa buhay mo. Pero lagi kitang iniisip kahit sa malayo. Ang totoo, noong bata ka pa, gumawa ako ng mahirap na pagpili para matiyak ang iyong kaligtasan. Umaasa ako na balang araw ay makakabalik ako, at ipaliwanag ang lahat. At ngayon, sa wakas, narito ako upang subukang bumawi sa ilan sa mga nawala. Ipinarada ni Toms ang kotse sa isang tahimik na lugar sa gilid ng kalsada. Isang maliit na viewpoint na nag-aalok ng malawak na view ng landscape sa madaling araw. Ang araw ay nagsimulang dahan-dahang sumikat sa abot-tanaw,
na nagtitina sa kalangitan ng mga kulay ng orange at pink. Ang setting ay nagbigay ng nakaaliw na kaibahan sa tindi ng mga emosyon na nasa ibabaw. Humarap siya sa kanyang ina, nagsalubong ang mga mata nito. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, at sinusubukan ko pa ring maunawaan ang lahat ng ito. Pero saglit, gumaan ang pakiramdam ko sa pagbabalik mo. Parang isang parte sa akin na nawawala ay sa wakas bumalik na. Iniabot niya ang kanyang kamay at si Tomas, nag-alinlangan, kinuha ito sa sarili niyang mga kamay. Ang simple ngunit makabuluhang kilos ay simbolo ng pagkakasundo at pagkakaunawaan. Magaan din ang loob ko sa pagbabalik, Toms. Hindi ko na mababago ang nakaraan, pero gusto kong gawin ang lahat ng makakaya ko para makasama ka ngayon. Harapin ang mga hamon ng sama-sama at muling itayo ang nawala. Ang araw ay patuloy na sumikat, na nagdadala ng bagong liwanag sa araw at sumisimbolo ng bagong simula. Si Toms at ang kanyang ina ay nasa gitna ng isang emosyonal na muling pagsasama, isang halo ng kaginhawahan, pagkalito at pag-asa. Ang daan sa unahan ay puno pa rin ng kawalan ng katiyakan at panganib, ngunit kahit papaano sa sandaling iyon, may pakiramdam ng koneksyon at pagkakaunawaan na nagdala sa kanila. Ang kotse ay nakapark sa viewpoint, at ang view ng abot-tanaw sa madaling araw ay kumakatawan sa pangako ng isang bagong paglalakbay. Alam ni Tomas na ang daan ay mahaba at mahirap, ngunit ang presensya ng kanyang ina sa kanyang tabi ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Magkasama nilang haharapin ang anumang dumating, na ang bigat ng nakaraan ay unti-unting napalitan ng pag-asa ng isang kinabukasan kung saan muli nilang mabubuo at suportahan ang isa't isa. Habang lumalalim ang gabi, mabilis na naging larangan ng digmaan ang eksenang minsang tila, nangangako, at puno ng mga bagong posibilidad. Si Tomas at ang kanyang ina, pagkatapos ng isang emosyonal na muling pagsasama at ang paghahayag ng isang pagsasabuatan na nagbabanta sa kanilang buhay, ay haharap na ngayon sa isang bago at napipintong banta. Nakaparada ang kotse sa isang liblib na lokasyon, malayo sa mga ilaw ng lungsod at napapalibutan ng kadiliman ng gabi. Maaliwalas ang langit, may tuldok-tuldok na mga bituin, ngunit ang katahimikan ng kapaligiran ay hindi refleksyon ng mga nangyayari. Ang tunog ng hangin at ang mga kaluskos ng mga dahon ng puno ay naging isang nakakaligalig na backdrop sa kung ano ang nangyayari. Sinusuri ni Toms ang mapa sa kanyang cellphone nang biglang narinig ang tunog ng mga makina sa di kalayuan. Bumilis ang tibok ng puso niya habang nakatingin sila ng kanyang ina sa abot-tanaw, kung saan mabilis na papalapit ang dalawang ilaw. May mangyayari. Kailangan nating kumilos ng mabilis, sabi ng kanyang ina. Ang tinig nito na ngayon ay puno ng pagmamadali. Nahanap na siguro nila ang lokasyon natin. Kailangan na nating makaalis dito, bago pa maging huli ang lahat. Hindi nag-aksaya ng oras si Tomas. Ini-start niya ang sasakyan at pinaandar ang makina. Nakatutok ang mga mata sa paparating na mga ilaw. Saan tayo pupunta? Tanong niya, sinusubukang manatiling kalmado habang dumadaloy ang adrenaline sa kanyang mga ugat. Sa lumang kabin sa kakahuyan, sagot ng kanyang ina, habang nakatingin sa mapa. It's a place where we used to hide when there was danger. Mga 15 minuto ang layo, ngunit kailangan nating magmadali. Dumosdos ang sasakyan sa madilim na kalsada, at naging mas malinaw ang tunog ng mga makina sa likuran nila. Damang-dama ang tensyon habang nagmamaniho si Toms ng mabilis. Bawat pagliko at bawat pagbilis ay nagiging labanan laban sa oras. Papalapit ng papalapit ang mga ilaw ng humahabol na mga sasakyan, naghahagis ng mahahabang anino sa bintana. Malapit na tayo, sigaw ng kanyang ina, sinusubukang hikayatin si Toms. Tuloy! Biglang umalingaw-ngaw sa hangin ang isang malakas at umuugong na tunog, isang putok ng baril. Nakaramdam si Toms ng impact sa gilid ng sasakyan, at nakita niyang nagsisimula ng tumaas ang usok. Nabasag ang bintana ng driver's side, at nagsimulang mawalan ng takbo ang sasakyan. Pinagbabaril nila tayo, bulalas ni Toms. Sinusubukang mapanatili ang kontrol, habang nagmamaneho siya gamit ang isang kamay at ginagamit ang isa para protektahan ang sarili. Kailangan nating gumawa ng paraan para ipagtanggol ang ating sarili. Tumingin ang kanyang ina sa backseat, at kinuha ang isang toolbox na dala niya. Maghanap ng alternatibong ruta. Hindi tayo maaring magpatuloy sa pangunahing kalsada.
Mabilis na nagmanyobra si Tom sa isang gilid na daanan, isang landas na dumi na umaabot sa kagubatan. Ang mga puno ay sumara sa kanilang paligid, lumikha ng isang natural na lagusan na nag-alok ng isang maliit na pag-asa ng pagtakas sa mga humahabol. Nagmaneho siya ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya. Ang kotse ay tumatalbog sa mga bato at butas habang ang kagubatan sa kanyang paligid ay tila isang madilim na kalituhan. Ang mga makina ng humahabol na mga sasakyan ay patuloy na lumalapit. Ang kanilang mga headlight ay nagbibigay liwanag sa kagubatan na may nagbabantang liwanag. Si Tomas at ang kanyang ina ay nasa isang karera laban sa oras, at ang pakiramdam ng pagkaapurahan ay halos hindi mabata. Kailangan nilang hanapin ang cabin at magtago bago sila maabot ng mga kaaway. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang hanggan, ang silweta ng isang maliit na cabin ay lumitaw sa unahan, nakatago sa gitna ng mga puno. Ipinarada ni Toms ang kotse sa isang lihim na lugar, at siya at ang kanyang ina ay tumakbo sa cabin. Ang kanilang mga puso ay tumitibok. Ang cabin ay madilim at maalikabok, ngunit nag-alok ng ilang pansamantalang tirahan. Nilok ni Toms ang pinto at gumamit ng upuan para harangan ang pagpasok. Ang tanging ilaw ay nagmula sa isang maliit na flashlight na nakita niya sa istante. "Ligtas na tayo sa ngayon," sabi ng kanyang ina, sinusubukang makahinga. "Pero kailangan nating maghanda." Hindi sila madaling sumuko. Tumingin si Tom sa paligid ng cabin, napansin ang mga lumang kasangkapan at mga sapot ng gagamba. Ang kapaligiran ay isa sa pinaghalong relief at tensyon. "Anong gagawin natin ngayon?" Lumapit ang kanyang ina sa isang mesa sa sulok ng silid, kung saan may isang lumang baul. Sa loob ng baul na ito, may mga dokumento at impormasyon na makakatulong sa amin na mas maunawaan ang sitwasyon. Kailangan nating i-decipher ang lahat ng ating makakaya bago nila tayo muling atakihin. Habang sinisimulan nilang suriin ang mga dokumento at maghanda para sa susunod na mangyayari, nadama ni Tomas at ng kanyang ina ang bigat ng gabi at ang pag-uusik. Ngunit pati na rin ang lakas ng kanilang determinasyon at pag-asa na, magkasama, haharapin nila ang anumang hamon. Hindi pa tapos ang huling labanan, ngunit handa silang lumaban para sa kaligtasan at katotohanan, na humarap sa mga panganib na nakatago sa kadiliman. Pagkatapos ng matinding gabi ng mga pag-usik at paghahayag, si Tomas at ang kanyang ina sa wakas ay nasa isang sandali ng kalmado. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang mag-filter sa mga bitak sa cabin, na nagdadala ng isang bagong araw at isang pakiramdam ng kaginhawahan. Nagawa nilang mawala ang mga humahabol sa kanila at nalutas ang bahagi ng mga misteryong bumabalot sa kanila. Gayunpaman, ang katahimikan ay panandalian lamang, dahil isang bago at masakit na desisyon ang malapit ng gawin. Nakaupo si Tomas sa mesa, na may hawak na isang tasa ng mainit na kape sa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang araw na unti-unting sumisikat sa kagubatan, pinipinta ang kalangitan na may kulay ginto at orange. Ang kanyang ina ay abala sa pag-aayos ng mga dokumentong nakita nila sa cabin. Sinusubukang ayusin kung ano ang mahalaga at nararapat para sa kanilang susunod na hakbang. Sa isang malalim na buntong hininga, lumapit siya kay Toms. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naghahalo ng determinasyon at kalungkutan. "Toms," simulan niya, "kailangan kitang makausap tungkol sa susunod na mangyayari." Si Toms, na nakatingin sa kanya na may ekspresyon ng pagkamausisa at pag-aalala, ay sumagot, "Tungkol saan, ina? Marami na kaming hinarap na magkasama. Ano pa ba ang kailangan mong gawin?" Huminga siya ng malalim, at ang kanyang mga mata ay napuno ng tahimik na kalungkutan. "Nalutas ko na ang karamihan sa kailangan kong gawin, at ngayon ay oras na para sumulong para matiyak ang kaligtasan ng aming pamilya. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Totoo pa rin ang banta, at marami pang dapat gawin para matiyak na ligtas ang lahat." Nakaramdam si Tomas ng kirot sa kanyang puso. Ang muling pagsasama sa kanyang ina ay naging isang emosyonal na roller coaster, at ngayon, ang pag-isip na mawala siya muli ay tila halos hindi mabata. So sabi mo umalis ka na ulit? "Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin," sagot ng kanyang ina sa mahina ngunit matatag na boses. "Ang aking presensya dito ay isang panganib sa aming dalawa, at ngayon, kailangan kong tiyakin na ang sitwasyon ay talagang nasa ilalim ng kontrol."
Ito ay kinakailangan upang maprotektahan ang iyong sarili, at ang iba na nasa panganib pa rin. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa hangin, habang pinoproseso ni Toms ang mga salita ng kanyang ina. Magkahalong pasasalamat at lungkot ang naramdaman niya. Ang muling pagsasama sa kanya ay naging kaginhawahan at kaginhawahan. Ngunit ang ideya ng paghihiwalay muli ay puno ng masalimuot na damdamin. Naiintindihan ko, sa wakas ay sinabi ni Tomas, medyo nanginginig ang kanyang boses. Sana lang iba ang mga bagay, na magkakaroon tayo ng mas maraming oras na magkasama, nang walang mga banta at lihim na ito. Lumapit ang kanyang ina at ipinatong ang isang kamay sa kanyang balikat. Kitang-kita sa mga mata nito ang pagmamahal at pagkahabag. Gusto ko rin iyan, Tomas. Ngunit ang buhay ay hindi palaging nagbibigay sa atin ng gusto natin. Gayunpaman, umaasa ako na ang mga panahong magkasama tayo ay nagpakita kung gaano ka katatag at katapangan. Nagtitiwala ako sa iyo na patuloy na sumulong at harapin ang anumang pagsubok na darating. Tumayo si Toms, nakaramdam ng halo-halong emosyon. Niyakap niya ang kanyang ina, isang kilos na puno ng damdamin at paalam. Mamamiss kita ne. At gagawin ko ang lahat para magamit ko ang natutunan ko sa iyo para gawin ang tama. Ngumiti siya, malungkot ngunit may pag-asa. Mamamiss din kita, Tomas. Tandaan mo na lagi akong makakasama mo sa espiritu. At kapag natapos na ang kabanatang ito, sana ay muli tayong magsama-sama sa isang mas ligtas, mas mapayapang mundo. Sa isang huling palitan ng tingin, sinundan ni Tomas ang kanyang ina sa pasukan ng kubo. Ang araw ay mas mataas na ngayon, na nagdadala ng isang pakiramdam ng kalinawan at mga bagong simula. Sumakay siya sa isang support car na dumating upang dalhin siya. Isang maingat na paraan ng transportasyon na magtitiyak sa kanyang pag-alis nang hindi nakakaakit ng pansin. Pinagmamasdan ni Toms ang sasakyang papalayo, isang pakiramdam ng determinadong pagtanggap na nagsimulang mabuo sa loob niya. Alam niyang hindi magiging madali ang hinaharap. Ngunit ang muling pagsasama sa kanyang ina, at ang mga aral na natutunan niya, ay nagbigay sa kanya ng lakas, at kalinawan na harapin ang anumang dumating. Nang mawala ang sasakyan sa abot-tanaw, tumalikod si Toms at naglakad pabalik sa cabin. Kailangan niyang ihanda ang sarili sa darating at harapin ang mga hamon ng kanyang bagong yugto ng buhay ng may tapang at determinasyon. Ang bukang liwayway ay sumisimbolo hindi lamang sa pagtatapos ng isang magulong gabi, ngunit ang simula ng isang paglalakbay na puno ng mga posibilidad, pag-renew at mga bagong simula. Huminga siya ng malalim, naramdaman ang malamig na simoy ng umaga sa kanyang mukha. Sa huling pagtingin sa abot-tanaw, naghanda si Toms na sumulong, determinadong bumuo ng mas magandang kinabukasan at protektahan ang pamana na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ina. Magpapatuloy ang buhay, kasama ang lahat ng kawalang katiyakan at hamon nito. Ngunit ngayon, handa na si Toms na harapin ang bawat isa sa kanila ng may lakas na natamo niya at na bagong pag-asa. Salamat sa pagsubaybay sa buong paglalakbay ni Tomas at ng kanyang ina. Kung naantig ka sa kwentong ito at gusto mong makakita ng mas maraming content na tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para makatanggap ng mga notification ng mga paparating na video. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo ang video at ibahagi ito sa mga kaibigan na masisiyahan din sa kapanapanabik na salaysay na ito. Hanggang sa susunod na video, kung saan ipagpapatuloy natin ang paggalugad ng mga kwentong nakakaantig sa puso at humahamon sa imahinasyon. Hanggang mamaya.